Isa ka ba sa mga nag-o-overthink o napapaisip na paano kung yung partner ko ay bigla na lang niya sabihin sa akin na hindi pa siya handa? Bigla na lang niya maisip lumayo. Bigla na lang niya maisip na makipaghiwalay sa akin. Ano ba yung gagawin ko pag nandito na ako sa sitwasyon na to? Kung isa ka sa mga nag-iisip ng mga ganitong bagay, napapa-overthink sa mga ganitong sitwasyon, well kapatid, saktong-sakto tong video na to para sa'yo. Para hindi ka na mag-overthink, gumawa ako ng 4 na paraan na pwedeng-pwede mong gawin kapag nasa ganyan ka ng sitwasyon. Kapag sinabi na sa'yo ng isang lalaki na hindi pa siya handa. O kung nasa sitwasyon ka na ganyan, kapatid, ngayon, na nararamdaman mo sa isang lalaki na parang nilalayo niya na yung sarili niya sa'yo, ganito yung dapat mong gawin. Kung interesado kang malaman kung ano yung 4 na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi! I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. May upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, na dapat mong gawin kapag nasa ganyang kang sitwasyon na bilang naging cold sa'yo yung partner mo, at nararamdaman mo na lalayo na siya ng tuluyan, hihiwalayan ka na niya, at ang magiging rason niya ay hindi pa siya handa o bigla niya nang sinabi o pinaalam sa'yo na hindi pa siya ready na mag-commit. Ito yung una mong dapat gawin. Manatili kang kalmado. Stay calm, kapatid. Halos lahat tayo, nagbabase tayo sa emosyon. Kung bago tayo gumagawa ng paraan para masolusyonan yung problema. In short, kapag nagalit tayo at gusto nating ma-resolve ang isang problema, dinadaan natin sa galit. Dinadaan natin sa init ng ulo. Which in turn, nabablur yung vision natin na imbes na maayos yung problema, nagiging mas worse pa. Pero kung iisipin natin, diba? Ano pang magiging mas worse dito sa sitwasyon na to na ipaparamdam sa'yo ng partner mo na hindi pa siya handa kaya lalayo siya sa'yo? Diba parang wala na? Pero kapatid, meron yung mental health mo. Kasi kung hindi ka mananatiling kalmado kapag nasa ganyan kang sitwasyon, mas madedepress ka, mas malulugmok ka, mas mahihirapan kang bumangon, at mas marami kang bagay na maiisip na posibleng pagkakamali mo. Which is, hindi naman talaga yun yung katotohanan dahil alam mo naman sa sarili mo na siya yung nagkulang. Siya yung bilang nag-pull away. Siya yung bilang nakaisip na hindi pa siya handa. Kasi di ba, kung papasok ka sa isang relasyon, bakit pipiliin mo magrelasyon kung hindi ka pala handa? Di ba? Ibig sabihin, ikaw na tumanggap ng relasyon, wala sa'yo yung fault kundi nasa kanya. At yun yung katotohanan. Sadly, pag emosyon natin yung pinapairal natin, nawawala yung solusyon sa problemang iniisip natin. Diba? Dahil natatabunan na ng emosyon ng matinding nararamdaman natin yung desisyon natin na gagawin. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na biglang nag-pull away, biglang naging cold, biglang gustong makipaghiwalay sa'yo ng partner mo, na ang dahilan niya ay hindi pa siya handa, hindi pa siya ready mag-commit, o ayaw niya pang matali sa'yo, kumbaga, manatili kang kalmado para mas maging swabe at banayad at maayos yung pag-iisip mo, yung nararamdaman mo, at yung magiging desisyon mo sa sitwasyon na yan. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Patatagin mo yung isipan mo. Wag na wag mong hahayaan na yung mental fortitude mo tuluyang mag-collapse nang dahil sa ganitong sitwasyon. Well, yes, normal na mararamdaman natin na bababa yung tingin natin sa sarili natin dahil bakit nga ba magpupull away ang isang tao sa atin? Siguro hindi tayo maganda, siguro hindi tayo pogi, siguro hindi tayo kamahal-mahal, gano'n, di ba? Yung maiisip mo. Pero kung mananatili tayo sa sitwasyon na yun, kapatid, kung hindi mo papatatagin yung isipan mo, hindi ka makakabangon dyan. Hindi ka na magiging okay at mananatili ka sa sitwasyon na dinadown yung sarili mo dahil sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan. At in the end, kahit na ipilit natin yung sarili kasi natin sa taong pinipilit umalis sa relasyon na meron tayo, hindi natin maayos yun. Kasi nga sila na mismo yung nag-desisyon na ayaw niya nang manatili sa relasyon niyo. Ibig sabihin, gusto niya na talagang kumawala. Gusto niya nang tapusin yung pagsasama niyo. At the more nating ipipilit na ayusin to, the more tayong hindi magiging masaya sa resulta nito. Kaya naman, kailangan nating patatagin yung isipan natin, yung puso natin, kapag nasa ganitong tayo sitwasyon. Kapag sinabi sa atin ng taong mahal natin na gusto na lang makipag-iwalay sa atin, hindi pa sila handa na mag-commit sa atin o manatili sa isang relasyon na seryoso. Okay kapatid, stay strong. Proceed tayo sa ikatlo, which is mag-open ka rin sa kanya. Yes, sinabi niya na sa'yo kapatid na hindi pa siya handa,
hindi pa siya ready, kaya gusto niya na makipaghiwalay sa'yo. Alam mo na meron ka ring dinadamdam dyan sa puso mo na matagal mong kinikimkim. At para ma-settle yung nararamdaman mo at hindi ka ma-depress after kanyang iwan, kailangan mong isabihin yan lahat sa kanya. I-open yan lahat sa kanya. Ipaalam yan lahat sa kanya. Kaya kailangan mo siyang makausap ng maayos, ng masinsinan at ng seryoso para mabahagi mo rin yung bigat ng nararamdaman mo. Ma-share mo rin sa kanya kung bakit ganito yung sitwasyon, bakit ganito yung nangyayari. At nang sa ganun, maging mas maayos yung sitwasyon nyo. Kung maghihiwalay ba kayo, swabe o smooth yung magiging transition. Kasi minsan, pwede pa namang gawa ng paraan pero nawawala na ng pag-uusap, nawawala na yung conversation na posibleng magpabago ng lahat, posibleng magpaayos ng lahat, di ba? Nowadays, yung katagang walang bagay na hindi nadadaan sa maayos na usapan, talagang applicable sa mga sitwasyon natin. Kaya, before anything goes wrong, o before anything goes right, kailangan i-open mo, ibukas mo, kausapin mo siya ng masinsinan, ng maayos, nang magkaintindihan kayo at maibigay nyo ang saloobin ng isa't isa. Para no matter what the consequences is, no regrets kang mararamdaman dahil naging mas bukas ka sa kanya. Okay? Proceed tayo sa ika-4. Last but not least, kapatid, ika-4 na bagay na pwede mong gawin. Kapag nasa sitwasyon ka na bigla nag-pull away yung taong pinili mo sa relasyon na meron kayo. Siguro dahil ang rason niya ay hindi pa siya handa, di pa siya willing mag-commit, takot pa siya sa responsibilidad, ay kailangan mong maging willing to walk away. Yes, tama po yung narinig. Willing to walk away. Dapat handa ka na bitawan, i-let go, at magsimula ng panibagong simula kapag nasa ganito ka ng sitwasyon. Para kung ano man yung maging final decision ng taong pinili mo, kung itutuloy nyo ba yung relasyon nyo o hindi, matatag na yung puso mo, handa na yung isipan mo sa posibleng mangyari. Kasi kapatid, kapag hindi ka ready sa mga ganitong sitwasyon, mas masakit ang magiging epekto nito sa buhay mo. Mas devastating yung magiging impact nito sa pagkatao. At syempre, may hirapan kang bumangon kapag hindi ka handa na tanggapin at mag-move on sa posibleng maging outcome ng totoong nararamdaman nyo sa isa't isa. Now, if you are willing to walk away, kapag nakikita mo na yung sarili mong nahihirapan, nade-depress, nai-stress, napapagod, naluluha na lang ng mag-isa. Kapag nagawa mong makabangon ulit after ng matinding at masakit na hiwalayan, mas magiging matatag kang tao, mas magiging matatag kang babae. Dahil alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. Alam mo sa sarili mo na nagpakatatag ka. Pero may mga bagay ka na hindi kayang panghawakan na at kailangan ng bitawan. At yun yung naging desisyon mo, kaya naging mas matatag kang tao. At yun kapatid, yung 4 na bagay na pwede mong gawin kapag biglang ipinaramdam sa'yo ng taong pinili mo na hindi pa siya handa, naging cold siya sa'yo dahil hindi pa siya willing mag-commit o takot siya sa responsibility. Kailangan mo magpakatatag dahil ikaw ang author ng buhay mo. Kung ano yung isusulat mo today, yan yung magiging hinaharap mo. Kaya naman, I need you to be strong. I need you to be relentless para sa ikabubuti at kagaganda ng iyong hinaharap. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood and I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken,